Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat guys. Ngayong araw guys ay mag-check tayo ng motor kung yung fan motor condenser ng isang aircon. So papakita natin paano mag-check kung good pa ba itong isang fan motor na ito ng condenser. Papakita natin kung paano mag-check, yung tamang pag-check kung good pa ba o hindi na. So tara guys, samahan niyo guys para malaman natin kung sira na ba ito or hindi na. So ito nga pala guys, meron tayong fan motor dito ng split type. Ito ay isang fan motor condenser. So i-check natin to guys. So paano ba nga mag-check nitong ganitong klaseng motor guys? Kasi ito kasi hindi ito katulad sa ibang motor na 3 wire, 4 na wire. Ito kasi marami. Tapos kung makikita nyo guys, 280 volt yung supply nito. Tapos ayan, meron siyang 20 watts. Tapos ito guys, inchi kasi yung nakalagay dito, kaya hindi natin alam kung alin yung supply dito. Inchi kasi ito guys kaya mahirap manghula sa ganito kapag ganito ang sulat. So ang gagawin natin ngayon is testerin natin yung wire. So ito yung wire niya, maraming wire to guys. Ayan, maraming wire siya, kaya hindi mo alam kung alin yung supply nito. So sa dami ng wire, medyo malilito ka talaga guys paano pag-check. So ngayon ituturo natin guys, papakita natin paano mag-check nito. Siset lang natin ng ating digital multi-tester sa kilo ohms. Yan, sa ohms ba, sa ohms. Yan. So ano to siya, sa resistance. Ginamitan natin resistance kasi ito kapag ganito mayroon siyang winding sa loob. So ganun ang gagawin natin ngayon, isa-isahin natin to. So hahanapin lang natin yung pinakamataas na reading nito. So kung alin yung may mataas na reading, siya yung kukuha natin ng supply. So papaanda rin natin to mamaya kapag nahanap na natin yung supply nito. So ang daming wire, 7 piraso, no? 7. So malito ka talaga nito alin yung supply nito. Kasi kunting pagkakamali, pag sinaksak mo ito ay susunugin yung motor. So masusunog yung winding niya kapag nagkamali ka ng saksak nito sa 220. So unahin natin yung pinakauna, yung brown. Tapos itong puti. Yan. So ginamitan ko ng baby crocodile alligator clip. So yan, iniikot ko yung kanyang motor, iniikot ko, nagkaroon siya ng reading, no? Pero ibig sabihin nun, goods lang yun kasi ayan, katulad na naka open line, offline pala. Ayan. Pero pag iniikot, nagkakaroon siya ng resistance. So ito goods pa to, okay pa to guys. Ito, meron na siya kaagad. Meron na siya kaagad guys. So naka-steady lang siya. Kapag inikot, kunti lang seconds lang yung dadagdag. Itong itim naman, mayroon siyang reading. May reading na siya, mababa lang yung reading niya, 1.8, 1.9 kilo ohms. Tapos sa dilaw, wala siya, pero pag inikot mo, ayan, nagkakaroon siya ng resistance. So okay pa to siya guys. Yan, may reading na rin siya, 8.5, pero pag inikot, nagka-permis lang, hindi siya nagbabago, segundo lang. So lilipat natin sa puti na tayo. So, puti at saka brown, huwag na yan kasi meron na reading kanina yan ito na lang. So meron siyang 1 mataas to, medyo mataas yung reading niya guys. Pag inikot na wala, ayan,
nawawala siya kapag inikot. So malamang baka ito yung supply nito. Tapos dito rin wala. Tingnan natin, wala. Pag inikot, nagkakaroon siya ng 25.78. So yan, magkaroon siya ng resistance guys. So okay to guys. Sa itim naman, mayroon din. Sa dilaw, ito yung malamang, ito yung accessories nito eh. Ayun o. Mataas yung reading niya. Ayan. Mataas din yung dilaw. Tapos sa orange, wala. Tignan natin pag inikot, magkakaroon siyang resistance yan. Ayan. Mayroon siyang resistance. Pag inikot. Sayang guys. Pero ito talaga yung mataas na nakita ko guys. Ito yung mataas na reading niya. So ito yung kukunin kong supply. So hindi ko nalalagyan ng capacitor guys. Hindi na. I-rekta natin sa 220 ito. Ayan. Bubukod natin itong pula at saka puti. Tingnan natin mamaya kung anong mangyari guys. So ayan, lagyan natin ng electrical tape yung mga natira na hindi natin gagamitin kasi mamaya pag sinaksak natin sa 220 baka mag short itong mga to at dahilan pa ng pagkasunog. So lagyan lang natin kahit hindi natin masyadong ayusin ang paglalagay, tamang ano lang, hindi lang siya magdikit. So ganito lang yung pag-check ng pan motor kasi kaya lang itong pan motor na kasi hindi siya full DC no. So gumagamit pa rin siya ng 220. Ito yung mga old model yata to na mga pan motor na ganito, yung mga unang labas na ganito ang design. Hindi pa siya DC. So ayan, nalagyan ko na lahat ng electrical tape. Kaya subukan natin na ayan, subukan natin ito may isaksak. So ito yung mataas na reading kanina kaya siguraduhin nyo lang na hindi kayo magkamali guys, kasi pag nagkamali yan puputukin yung mga windings yan, susunugin yung winding. So sa ganitong mga pan motor, ingat lang dahil medyo masilan tong ganitong mga fan motor eh. Hindi katulad dun sa mga fan motor ng non-inverter, 4 lang yung wire, 4, 5 ganun. So yan, meron na tayong nilagay na para makita natin na umiikot. So ayan guys, saksak na natin tong ating dalawang wire para malaman natin. So ito palang aking outlet ay mayroong safety breaker yan. So kahit sabihin mong pumutok yung ginagawa ko, hindi madadama yung main circuit breaker ko dahil nilagyan ko ito ng circuit breaker para dito lang mag-trip kapag nakasunog ako ng ginagawa ko na putok, ito lang yung magti-trip, hindi na madama yung main breaker ko. Yan. So pwede kayong gumawa ng ganitong klaseng outlet para for safety yan eh. Kapag pumutok yung ginagawa mo, titrip na kaagad. So ayan, sige na, umpisa na natin guys, pandarin na natin para magkaalaman na kung aandar ba o puputok. So basta yun lang, ganun lang yung pag check guys. Huwag nyo kaagad i-rekta kung hindi kayo sigurado. Kaya
ito naman ay alam naman natin ito, sinishare lang natin sa ating mga kaibigan, ipakita lang natin sa kanila yung, pero siguraduhin nyo yung motor nyo ay hindi siya DC ang supply niya ay AC, kasi pag DC yan puputok ko yan, umiikot na. So hinahanapan ko lang kung saan sasabit yung pinaka, ayun. So umikot siya guys, kung makikita nyo umikot, hindi siya nasunog dahil tama yung linya na nasukat natin na para sa supply. So ayan okay na. So maraming salamat sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at mag-like na rin kayo kung gusto nyo. Maraming salamat po.